instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas dapat alerto publiko. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiteng requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng Bagong Pilipinas.
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, sa natin oras, mga kasangkayan, may dana kita 9 minutos sa nakalabayhan na 5 hakalop. Yan, nasulod na kita hataramdan ballroom ng Bayan and More. So, magkakarampang kita o magsasarayaw kita sa kupino sa kaoras. Nariton ka alas 6, para natin 1 hour nga program. So, kumusta kita nga tanan? Kumusta ito natin mga kapartner yan nga oras? Aton mamasulod dito natin dance floor, pinaagiton radyo o online. Magandang afternoon. Oo, Sabado kita nga adlaw. January 31, 2026, ibig sabihin last day of the month, 'di ba? So orhing adlaw hiton na bulan hiton Enero. Kasi buwas Pebrero na, no? So ano man iton aton pag-ampo, ano? Siyempre, ito na aton pag-ampo, nga ito na Pebrero maghatag ha aton hina murayo nga huna-huna, tinuod nga kalipay, nga na kaligtasan, kaligtasan tikang hina sakit, nga hura nga bendisyon, hura nga grasya, no? Kaya nga siya ito na aton na maupay nga igina aampo. Siyempre, karuyag naton signon nga, kung may da kita peace of mind, may da nga ni kita murayo nga panhuna-huna in waray sobrang pagkabaraka, diba? Tapos genuine happiness, tinuod nga kalipay, diri labasta nga tawa o hiyom, kundi ito nga kalipay nga nagtitikang ito na atin kasing-kasing. And ikatulo, healing kaupayan, diri la para hiton na sakit, kundi para liwat hiton na mga kinimkim di dihadughan. Yun, mga emosyonal nga samad kung tawagan. And ikaupat, abundant blessing, asiton na aton pag-ampo, syempre, hura nga bendisyon, nga iton ba nga mag-overflow, magsobra iton grasya, kwarta man, trabaho, pamilya, mga oportunidad. So sa ini nga maupay
pay nga paagi hiton na pagtapos hiton bulan, ano? Samtang ma-welcome kita hiton na bulan naman hiton na Pebrero nga, kilala nga bulan hiton gugma, love months, ano? Sige, tapuata nga may ada kalipay nga na sugad man maupay nga panuyo. Sana nga, no? Makamaya kitahin na peace of mind, genuine happiness, healing, and abundant blessings. Iyan na nga pagsulod itong Pebrero. Labi na kay love month, no? Sige, pero iyan na nga adlaw. O yan na nga oras, enjoy talaan ito na hibibilin nga mga oras hiton bulan hiton Enero. Pero pa ka oras, antes maging Pebrero, pasalamat talaan ano iton mga grasya. Nga sinulod haaton. Han sa kabulan. Hika mo, paano niyo i-describe iton bulan hiton Enero? Para iyo kung i-describe niyo January in one word, no? Mabutlaw? No? O, naging ano ba iton imo Enero? Malipayon? Kontento? Sige, meron na kita 13 minutos sa nakalabayhan, alas 5 hakalop. Thank you ito na aton mga kapartner this early. Hino natin siyahan nga kapartner yan na. Ito natin sangkay nga adto dapit Luzon. Somewhere in Metro Manila ba, Maria Moralios, thank you for joining. Nahidlaw la ini nga niya atan, nga niya ano? Ay, oo, ato na pakiana. Ano man ate, magpapadayon pa ba ini nga pag-uran? Ada, di gihapak giarami. No? So, darahin ni, kukulawan talaan ay daman iton ka ng DOSS pag-asa. Sana nga may ada live forecast para iba kasi daman ito na ngira ito nahatag iton live forecast nga gididetalyado. Okay. Hala, Engineer Alquin, kadiuntaan na forecast ang panahon, tikang ha DOST pag-asa. Forecast na panahon ang kananya na nga alas 5 hakelop, pamatian tatibway, tikang hiton na surok hiton impormasyon bahin hiton pagtaga panahon. Kasi iton aken aram, apektado lagi hapon kita, no? Hindi naman nga shear line. Ano? So itaton, ano ba ito natin mga angay dida pagtagman. So adi may ada ngayon forecast. Replay ini tikang hiton na weather specialist Veronica Torres. Alright. Magandang hapon. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Sabado, January 31, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan yung axis ng shear line ay bahagyang umangat at nakakaapekto na sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas at Northeast Monsoon naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Inaasahan nga natin itong shear line, patuloy pa rin magdadala ng maulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong kidlat at kulog sa lugar ng Visayas, sa may Bicol Region, sa may Quezon, sa Marinduque, sa may Romblon, at pati na rin sa may Oriental Mindoro. Kaya yung ating mga kababayan na inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat nga sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan sa Mindanao area may mga tsansa ng mga localized thunderstorms at sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, may mga tsansa naman ng mga may hinang pag-ulan. Sa kasalukuyan, wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, base nga rin sa ating tropical cyclone threat potential, hindi natin tinatanggal yung tsansa na may low pressure area na mabuo in the next few days at yung pagpasok nga nito, not ruled out din
in the next few days. Kaya patuloy tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Dahil nga bukas ay Pebrero na, ito yung mga usual tracks ng bagyo for the month of February. So either or posible itong didiretso at dito lang hanggang sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas o hindi kaya magre-recurve at papalayo ng ating bansa. So, based nga dito, napakababa ng tsansa ng landfalling scenario kapag may nabuo na bagyo sa ating or pumasok sa ating area of responsibility. Base nga rin sa ating latest na Climate Outlook Forum, ngayong buwan ng February, 0 or 1 yung bagyong pwedeng mabuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron din naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng hapon kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible yan sa Northern Samar, Eastern Samar, sa may Sorsogon at Albay. Ngayong araw hanggang bukas ng hapon. Kapag 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, yung mga localized flooding posible sa mga urbanized, low-lying or near rivers at yung mga landslide posible sa mga landslide-prone areas. Bukas naman ng hapon hanggang Monday ng hapon, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Samar, Eastern Samar, pati na rin sa may Northern Samar. Monday afternoon to Tuesday afternoon, 50 to 100 millimeters pa rin na pag-ulan sa may Eastern Samar, sa may Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Kaya yung mga areas na nabanggit, ingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, inaasahan pa nga rin natin na magpapaulan ang shear line. Dito yan sa may Bicol Region, sa may Mimaropa, pati na rin sa may Quezon. Kaya ingat pa rin sa mga areas, lalo na yung mga inulan, tumanakaraang araw pa. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, mas magandang panahon at may mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan. Agwat na temperatura bukas sa Metro Manila ay 22 to 30 degrees Celsius. 13 to 23 degrees Celsius sa may Baguio, 20 to 27 degrees Celsius sa may Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius sa may Lawag, 19 to 20 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 24 to 29 degrees Celsius sa may Legazpi. Sa Puerto Princesa naman ay 24 to 30 degrees Celsius at 25 to 29 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, nakikita natin for tomorrow maulan pa rin sa Visayas dahil pa rin yan sa epekto ng shear line. Mas magandang panahon sa Mindanao area kung saan may mga tsansa lamang ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ang temperatura bukas sa Iloilo at Cebu ay 24 to 28 degrees Celsius. Sa may Cebu naman ay 23 to 28 degrees Celsius. Sa may Zamboanga ay 23 to 33 degrees Celsius, gayon din naman sa may Davao at sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa Luzon at Visayas dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, nakita natin sa Metro Manila at Baguio, magpapatuloy ang fair weather condition pero may mga tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan. Sa may Legazpi City naman, pati na rin sa timog na bahagi ng Bicol Region, posible pa rin magpatuloy na magpaulan ng shear line hanggang Lunes, pero pagdating ng Tuesday, inaasahan naman natin yung pagbuti ng panahon at mga tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas, sa may Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City at malaking bahagi ng Visayas, Monday until Tuesday, posible pa rin magpaulan ang shear line, pero nakita natin by Wednesday, posible nang humina epekto nito sa Visayas or posible rin namang bumaba yung axis ng shear line, kaya magandang panahon na yung inaasahan sa Visayas, pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat at temperatura sa Metro Cebu ay 23 to 30 degrees Celsius. 23 to 30 degrees Celsius rin naman sa may Iloilo City at 24 to 30 degrees Celsius sa may Tacloban City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Mindanao area, nakita natin sa Metro Davao at Cagayan de Oro on Monday. Maganda pa rin yung panahon, may mga tsansa ng mga thunderstorm, pero pagdating ng Tuesday at Wednesday, posible na ngang mag-start yung mga paulan sa kanilang mga lugar.
Sa may Zamboanga City naman, nakita natin on Monday until Wednesday, patuloy pa nga rin fair weather conditions with chances of thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 23 to 32 degrees Celsius. 23 to 30 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro at 24 to 34 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:55 ng hapon at sisikat nga yan bukas ng 6:24 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like ka aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa o DOST-Pag-asa. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming websites pag-asa.dost.gov.ph or panahon.gov.ph. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Alright, so mga kasangkayan, mas maupay talaga ito na report. Tikang mismo, direkta tikang DOST Pag-asa. In short, natin di na nakuha nga impormasyon nga dapat iton ka Martes. Iton aton ma-experiensyan nga pag-uran, dahil iton Shoreline, din niya probinsya iton Eastern Samar, o bisan pa din iton Samar Island. And Wednesday kuno, posible mag-improve na iton aton kondisyon. Pero dara kay magpapauran o magpapauran lagi hapon ito nga Shoreline, takay tikang pakakulop nga adlaw, aton masulog nga mga pag-uran, magtagam kita, Labi naton mga barahaon nga mga lugar, adton na landslide prone nga mga lugar, as iton kinahanglan nga maghirot kaya diro-diretso pa iton pag-uran nga dahiton na Tuesday nga adlaw. So, kadina kita, natin taramdan ballroom ng bayan and more. Magandang afternoon. Hato naton mga kapartner na yan nga oras. Aton mga kasulod na dance floor. Thank you for joining. Kaupod na ni Maria Moralio, si Mary Tanawan, and Roslyn Campo Giwan. Thank you for joining. Ngan, syempre, hinupabito na ada. Nga aton ka partner. Tinagan talaga hin panahon aton na na DOST Pag-asa report para klaro talaga kung nga dapat sano iton mga pag-uran. So, posible nga dapat iton ka Tuesday. So, mauran nga weekend. Nga dapat iton Lunes, Martes nga adlaw. Siya kaulangan magtagam. Although, inangat nagad nga ni Hiya. Kaya ato na nga nito may ada Bicol nga area nga ito part iton Luzon. Pero hagup lagi hapon kita. Labi na iton ato naman probinsya, pati iton Northern Samar. Yes, magandang afternoon and thank you for joining us, Ruel Carlos Duzon. Rihina Bagaporo Olesco, maupay nga kalap. Nasing naman ni Roel, good afternoon, ballroom ng bayan and more. Hi, thank you. And Roel, mali, pahayan nga ballroom, bisan mauran ati. Oo, kay iduduha malitit atin panahon, it's either mauran or maadlaw, diba? Bilicario Bong, happy ballroom ng bayan and more. Watching from Quezon City. Nasa ring lugod aton Quezon City, Metro Manila. Maupeton ira panahon. May dala mga talagunting nga mga pag-uran. Darahiton localized thunderstorms. And then nga to pahiton Igbaw. Affected iton amihan. Hikita naman yun. Ada kita iton kabubut ngaan. Boundary kita hiton
Esther Liz and Amihan. Asya nga hagup kita no, dideton nga share line. Nga nahataghin mga pag-uran. Ano man, nakaapikto ha iyo. Ito naton mauran nga panahon. Yan na naman nga weekend. Mapakiana ka pa kunote, sure, para haton mga naglaba today. Kumusta gihapon naton mga nagatinderhan? Third quarter portfolio day. Ang mga maglipayan nga mga nanay, mga guardian. Para ton mga achievers, san kanan yan na ang third grading baga. Third grading maniton. Anhan aton han una, no? Pero ano waray, pwede pa humabol. May da pa man last nga grading period. Halaan pinakamataghom nga panahon haniya nga adlaw, Sabado, January 31st. Nanguna lagi hapon naton Baguio City ha 11.6 degrees Celsius. La Trinidad nasunod 12.2, Tugigaraw 17.1, Tanay Rizal 17.7, Malaybalay City 18.4. An kanan yan iton nga adlaw, ano? Pero basta, bisan nga ni kita, no, pinanmamarang natin. Electric fan, aircon, labi na dideton aga. And adding nga how, Jerly Ladyo Guerra. Hello ate, shout out. Tatay Jimmy, Nanay Marites. Nga dahit umahinay ka mo permi dida tay. Sorry kung diri ak nakakapag-shout out haim kay permi dara ni Princess iton cellphone ha school. Miss you tatay. Sige kami nala daman didi. Iton Margaret permi kan Tatay Jimmy. I hope yan ang mga oras nakadiskanso na kamuhaton iyo trabaho ditha uma. Andag Marlon, opay nga kalo Borongan City, watching from Novelita, Cavite. Nga maupay iton panahon. Royal Carlos Duzon, ate ay Duzo Maladi. Mangungumusta gadla ka barangay siha. Kinuan ang barangay siha, binahaad ton ira dida tulay. Tikanghan kagabi nga pag inuuran pero haniya na nga mga pasado alas 10 aga naging passable na hiya.
Pero tagam lagi hapon ha, kay nasa rin itong DOST Pag-asa, ito nuuran, nga dapat itong ka-Tuesday nga adlaw. Takay tikang pakitahan kakulop, nga gininuuran, hinmasulog. Bilicario Bong is watching from Quezon City. And nasa ring Happy Ballroom ng Bayan and more. Alright. Ano ni nga aton mga nakukuha nga mga balita? Yan ang mga oras. Ito na aton mga ato Metro Manila, tinikangan sunod nga simana, nasring parte hiton EDSA, haran hiton West Avenue, nga North Avenue, Quezon City, sasadhan nga diton mga motorista, sakop hintulo ka bulan para igpadayon iton construction hiton Metro Rail Transit Line 7 or MRT 7. 3 months ha, nga sasadhan parts iton EDSA. West and North Avenue, Quezon City. Ay kulawan ta no, iton mga panhitabo din hiton palibot hiton aton rehiyon, basar hiton naton mga nakukuha nga impormasyon. Kalawan ta daw. Labi na iton dinhi ha aton dapit. San Isidro Northern Samar may ada na aristo nga wanted person dida Happy Valley San Isidro ka kulop nga adlaw. Akusado Brian Mesa Mahilom, 24 years old la no. Okay, wanted for violation of Forestry Reform Code of the Philippines. May adapian sa nga 10,000 para hiya makagawas. Hala, iton iba pa. May da mga nakumpiskar nga mga smuggled nga mga sigarilyo somewhere in Maasin City. May da mga drug suspected to dapit ka ng Galate nga na dakop. Ay may ada na mga pahibaruha iton schedule iton Commission on Elections in preparation na hiton na ti arabot nga SKN barangay election dito November or December ba yon? So may ada na mga pangandaman gindudumari iton COMELEC. Eldon Librilia Agno. Thank you for joining. Hala, ano ito niya message? Dito natin comment section. Nasin, good afternoon ma'am. Shout out nga da po. CCTV operator Cedar Crest Condominium. Pasig ini. Tikang kanser Agno.
And Virgil Lavado, happy ballroom, happy listening to my husband. Intis, nagluluto ni isda, ngagin papaksiw, hay karasa. Tapos itpaksiw da na ginahatukan daman, ano? Thank you for joining. Anato naman dida ha, mga ka-partner online. Ano yung baya mga telepono, kung smart, kung Android, pwede na hiya maging radyo. Pwede na nayo kami mabatian, tikang hiton 4 o'clock, hiton kaagahon, hiton sign on. Nga diton ka alas 7 hiton gabi. Pinaagi hiton PBS receiver nga application, no? I-download la tapos bill nga dito iton Radyo Pilipinas Borongan. Nga di daman aton mga mahilig mag-TikTok. Aada na liwat iton Radyo Pilipinas Borongan na TikTok. Bill nga la niyo ha, Radyo Pilipinas Borongan. And aling diday kahagkutan nga kalop Ate Daisy. Oo. Pero maaram kamoy enjoy tanalitiya nga mahagkot kay diri mag-iiha. Panmamalhason dadaman kita kay kahumanhini ma-summer na. No. Radyo, namamati kami. Nga nagla-live liwat haha na sa ring Virgie. Thank you. Pwede radyo, pwede naman online. Edison, good afternoon sa Tagig. Po yan, ay, Tagig pala. Yung Cedar Crest Condominium. Nasa ring Edison Librelia Agno. Pinakamalapit na, ang pinakamalupit na CCTV operator. SG Arroyo. And yes, diri ita daman palalampason itong last day of the month. Nga diri nato ni Gregory taton man nagsasalinurog iton ira kaadlawan niya na. Ala, hinuton man nagbe-birthday na. Yan ang adlaw, imo kadlawan. Mga nagbe-birthday na nga January 31st. O magmalipayon, tagan kauntahin halawig nga kinabuhi. Jan Rosales, happy birthday. Nga kabubuas Jennifer Disoloca, ng adlaw. happy birthday. Ang kay Eleanor Nicart, happy birthday. Ang hingiap namon ikaw Ma'am Victoria Arma, happy birthday. Dati ni nga supervisor han Borongan City Division, District Supervisor. nga kabubuas mo. Yan, syempre, hito nato na mamati yan na, hito natin ka-partner yan na, nga nagsasalinurog hiton birthday, malipayan nga kumplianyo. Panahon kasingkas Di kang naman didiha ballroom ng Bayan and more. Enjoy ha, enjoy ito niyo special day. Ngan mas magpapasalamat na lang kami kung dumanga taamon itong imbitasyon. Pero bisan wara, basta malipayan ka mo. Sakto na haamon pero ayaw hingalimot itong pagpasalamat ha, for the gift of life. Memoration family, di na naman na pagbubangnan sa Nulian. Magandang afternoon. Happy ballroom, pwede liwat sumayaw. And Dodi Abueva na hiya dede. Good afternoon, congratulations la. Ito na ako na ki Ellie with high honors. A third quarter, watching from Barangay Sabang, Dasmariñas City, Cavite. Oo, sige. Congratulations sa itong mga achievers sa niya ng third grading period ditong Department of Education. O sa nalaka quarter, long vacation na naman para ito na aton mga estudyante. So, indikasyon talaga, nga madali na itong summer, madali na itong bakasyon.
Isang kimbot na lang para ito na atin mga estudyante. Ay, may ada pa naman siring didihiton kuan na. Nga, diri na igpadayon iton nga ni nga mass promotion. Iton nga ni nga tanan pinapasar, bisan diri angay pumasar. No? May da kaya din naton mga nakukuha nga balita. No? Kayo ugad kay im nga ni papasron, hindi naman angay pumasar. Nagiging problema lalo gud sa eskwelahan daman. Ano kung kailangan mag-repeat, paripiton. No? Nga da hiton hibaro. Tapos adi naman ito natin baguliwat nga nakukuha nga balita. At ikang itong Department of the Interior and Local Government, bawal. Maihan nagadudugin nga bawal. Tanggalon iton ngaran hiton nga mga opisyal. Ngaran, retrato, dida hiton mga iging papatuman nga mga proyekto hiton gobyerno. Kapag na dideton ka ng Department of Tourism. Ano? So in a few hours, mababay na talaga kita. No? Hiton bulan naman, hiton Enero. Sa naliwat ka bulan. Hiton ma-down para ito na sa katoig. And yes, payday. Nasa ring man, hello sahod, and goodbye. Ano aton mga sweldo nga nada na kuanla na agila diditon kamot, pero dariton kadami ton mga bayaran diri sula naman nawawara. Pero at least may ada kita ginagamit, di ba? May ada kita na earn na. Bueno, this is 6 minutos naman lang ni og sa magalas 6 sarayaw na kita. Kudha akon biday, habay-bay magpahayahay, mamari ko magsinabya ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita, kung wala na kita gana, okoy kita. Magbanig kita hinlukay, magtulang-tulangay, magkirik-kitikay, nga puno isin kalipay. Ngan aton planuhon na magpakasal na kita. Ikaw ako, pamilya na to magmalipayo. Upudha kun giday, habay-bay magpahayahay, mamari ko magsinabi ay maglanat-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magdakop-dakopay kita, kung wala na kita gana, okoy kita. Magbanig kita hinlukay, magtulang-tulangay, magkirik
And Jennifer Gulmatico, hello ate, maupay, maulan at makulimlim na panahon, magdala ng payong. Stay safe, stay home. Yung kayong magstay home, ano. Alright, padayon kita ha ating taramdahan ballroom ng bayan and more. Waray ka na, impoy mahinunundo. Sanda ko nga ba to, likit san baybayo. Nagkita-kito, naglabing-labing. Testigo san balot, harupoy san hangin. Waray ka na, impoy mahinunumdo. Sanda ko nga ba to, ligid san baybayo. Nagkita-kito, naglabing-labing. Testigo san balot, harupoy san hangin. Nang ikaw nasangkay, sinilakon subong. Ako manahang ko, nawaraan hagkot. Ahay, singkatang sang paghinikugmaan. Waray katapusan, lunlun, nakalipan. Mga saat, diri kud iksisikwan. Waray kamatayan, gugma, kung alusay. Nang ikaw nasangkay, sininakon subong. Ako manahang ko, nawaraan hagkot. Ahay, singkatampi, san paghinikugmaan. Waray katapusan, tunlong, nakalipan. Mga saat, diri kud iksisikwan. Waray kamatayan, gugma, kung alusan. Waray kamatayan, gugma, kung alusan. Arug na akmiyan, mga anak ako pinabayaan. Bisan sa kalaman,
pagpasuan, kami nga pagpasul, kay mo ang pinabayan. Anhadlat santiyan, daranain sa kabutmanan, di man latimplahan, tiyan mapasuan. Kung taman, di mo anak pagdumdumun, timpla si tatay, timpla si nanay, mag-aga maghapon. Kung ako magbagaw, ulit-ulit anak ko na kurahaw, kung para plaka wakay-wakay. Kung kaman, di mo anak pagdumdumun, kulit mo kang tatay, kulit mo kang nanay, nga ang lugo pagpalyuon. Kinirog na lang kabinuan, sakit sa akong dughan, panurot sa luha, puntaran, di mo man agihan. Kung ako mawara sa bawbaw, sining kalibutan, kami ngaw pagpasul, kay mo ang pinabayan. Bisita sa balay nga mga kasangkayan, impapataguan, di ko lumatubang. Kung naman, di mo alam pagdumdumun, si tatay, si nanay, ipapadayaw ka naman. Danay mo ang tauhan, kung may amoy ang higdaan, rigsuksan at banig, di mo man lalabhan. Ngayon ba mga kasangkayan, our time is up. Kung Din hinagtatapos sa natin pan January 31 nga pagkaharampang at Ramdan Ballroom ng Bayan and more. tatay, nanay, Ang aran nito naman Station Manager Ate Rose Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Bobe Rubin, na lang Chief Tech Joy Policarpio nga nako naging ka-partner, dughan. Engineer Alquin Baldonido. Iniday sila Losa Bilizar, nagpapasalamat niyo pakigusa sa kopin na tulo ka oras. Nagihan Di ka nga break time, kasubong ha kahanginan ng ballroom ng Bayan and more. So again, thank you. Maupay nga gabi. God bless everyone. Enjoy the rest of the weekend and ingat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton na oras sa mga kasangkayan, may ada nalakita 5 minutos ug sa alas 6. Nga na para hanaton na mga balita iyan na. Siyahan na naton na balita Department o DILG pinapatanggal aton mga ngaran ngan imahihin mga ipal nga politiko ha mga proyekto hiton gobyerno. Mahugot nga iginapapatuman hiton Department of the Interior and Local Government kon DILG and anti-ipal policy habugos nga nasod. Ginamanduan han DILG ang nga tanan nga local government unit ngan mga buhatan hiton DILG nga diretso tanggalon iton nga mga ngaran, mga imahe o retrato nga nasugad man mga kapariho dideton mga public official tikang ha mga proyekto, programa, aktibidad ngan sugad man mga propiedad nga ginpunduhan hiton gobyerno. Sigon kan DILG Secretary John Vic Rimulya nga adton na nga tanan nga proyekto ingin babayaran hiton na mga tawo nga diri dapat ginagamit para hin personal nga interes. Inawhag naman ni Rimulya iton publiko nga i-report iton anuman nga pagtalapas iton anti-ipal policy.
Halay naman nga balitan, early registration para aton mga estudyante pampubliko nga eskwelahan na bugos nga nasod inagtikang na yan nga adlaw. Ngan matatapos iton Pebrero 27, sumalahan anunsyohan Department of Education ang nasabi nga rehistrasyon in para ton mga estudyante nga masulod ha kinder, grade 1, grade 7, and grade 11 para iton school year 2026-2027. Sigun iton DepEd, importante iton early registration para mabuligan iton mga eskwelahan nga mahibaruan iton ihapiton mga estudyante nga ginlalauman nga masulod hati arabot nga school year ngan para maplanuhan kung kompleto na ba itong ira mga pasilidad at itong mga magturot do o mga guardian in pwede o aton mga kag-anak o mga guardian in pwede magparehistro haton ira mga anak pinaagi aton pasa haton mga importante nga mga impormasyon ha basic education early registration form nga gina-update di dahaton na Enero 15. Ngan samtang halain nga balita, Senator Gatchalian nananawagan nga tulbukan na aton mass promotion hiton mga estudyante. Nanawagan ni Senator Sherwin Gatchalian nga tulbukan na aton tinatawag nga mass promotion hiton mga estudyante nga pulong paniya padayon nga nahitatabuha pera nga eskwelahan bisan wara naman opisyal nga patakaran nga nagtutugot hini. Sigun kan Gatchalian nagdudulot o nagdadara inihin pan maihaan nga distroso o danyos di deton mga estudyante aton sistema nga pinapapasar ito na mga kabataan nga deton nasunod nga grade level bisan kung diri nakukuha ton gingki kinahanglan nga libil hiton kinaadman. Ngan samtang preskola nga balita, Andrea Mavis Sutton han Salcedo ginkoronahan nga mutiha ng Eastern Samar Basketball Volleyball League Season 6. Ha 21 nga kandidata ti kang iba-iba nga bungto iton probinsya iton Eastern Samar ang kandidatan Salcedo nga Andrea Mavis Sutton ang ginkoronahan kumumutya ng ESBVL Season 6. Labot-lahan korona na kabuot liwat ni Sutton ang Miss Eloquence nga award. Samtang nag-first runner-up aton kandidatahan bungtuhan Balangkayan nga Emerald Joyce Contado. Second runner-up naman hi Crystal Joy Makasil han Giwan Eastern Samar nga nakuha naman ni Tricia May Alegre han Taft and Best in Sportswear. Sumalakan Miss Sutton gagamitan niya ito niya plataforma para han ikaw upah iton turismo ha probinsya nga na mas madiscover pa hiton iba. Iton mutya hiton ESBVL inasa nga beauty and brain competition nga gindudumara agud makapili hintaw nga maripresentar nga magpapasamwak diri lahaton mga aktibidad ha turismo kundi pati naliwat iton citizen awareness han epekto hiton pag-abuso hiton droga ha probinsya. Ini nga aktibidad in kaparte hiton opisyal nga pagtikang han Eastern Summer Volleyball and Basketball League Season 6 diin ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in na DYES para bagong nga mga notisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito